Amen. So, salamat mga anak. Sila po ang ating contestant number 2. Okay? So, para tayong merong trio singing contest. Ano po? Bagamat mahirap po talagang uh, matalo yung ating pong mga singers sapagkat sa Diyos, laging panalo pagka siya po ang ating inaawitan. So again, thank you so much sa mga special numbers natin. By the way, naalala ko lang, birthday din yata ni Dr. Joanne, ang anak po ni Ate Marikita. Happy birthday, Dr. Joanne. At natutuwa ko na nakikita ko si Joel Lacuna ay nakakasama po natin dito po sa ating feasting. At yung mga, sabi nga po ni Pastor Orson, yung mga bagong pangalan. So we would like to welcome yung mga bagong nakakasama po natin dito po sa ating pagsasalo-salo sa salita ng Diyos. Nawa ay magtuloy-tuloy lamang po tayo. Yung mga taga-La Union natin. So salamat sa pakikisama nyo po sa amin. Napakasarap mag-aral ng salita ng Diyos. So again, sinabi ko po sa inyo na kanina po, ako ay sobrang inspired sa ginawa po ng Panginoon. Just try to imagine, 40 years na po na meron pong pagdaraos ng Bible study sa Department of Agrarian Reform. So, nagpapasalamat tayo sapagkat may mga instrumento na ginamit ang Diyos. In fact, nais ko nga palang i-shout out yung mga taga-Canada po natin. Living Water Baptist Mission Canada. Kanina po, may mentoring po kami ng mga key people. Of course, kasama po ang ating magiting na pastor, si Pastor Enrizel at maging si Ma'am Ruth. Ano po? So, marami po tayong misyon, marami po tayong gawain. At ako naman po, kung sino po yung nagpapadama ng kanila pong desire na ma-mentor, talagang hanggat kaya ko po, binibigyan ko po ng pagkakataon. At gusto ko lang pong pasalamatan si Director, si Sir Art, na pinahintulutan po niya na doon sa office niya po sa Daraco nakapag online mentoring sa mga kapatiran natin sa Canada. So thank you po. At maging kay Sir Jenner, thank you so much po sa inyo at na-appreciate po namin ang pag-welcome niyo po sa amin at ang pagpapagamit po ng inyong office. Now, I believe handa na po ang lahat at gusto ko pong buksan natin ating mga Bible sa Exodus chapter 14. Ito po ay pangalawang aklat ng Biblia. Exodus chapter 14 at babasahin na lamang po natin ang pinakanaging tema po ng Darcy F. at ang mga verses na kanila pong na-i-consider. Exodus chapter 14 verses 13 to 15, and let me entitle my message, Fear Not, Go Forward. Fear not, go forward. Okay? Verse number 13, and Moses said unto the people, Fear ye not, stand still and see the salvation of the Lord, which he will shew to you today. For the Egyptians whom ye have seen today, ye shall see them again no more forever. The Lord shall fight for you. You shall hold your peace. And the Lord said unto Moses, Wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel that they go forward. Again, ang message po natin, fear not, go forward. Huwag tayong matakot, sulong lang po tayo. Let us pray. Dakilang Diyos, muli po kaming umaasa ng iyong pangungusap at pagpapala at pagtuturo sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa mga matatapat na taga-subaybay dito po sa ministeryo ng feasting, Panginoon. Nawa, patuloy mo po silang palaguin, palakasin, sagutin sa mga katanungan na nasa kanilang puso at isipan. And may you again fill me with your Holy Spirit, O God. Gamitin mo po ako para sa ikapagpapala ng iyong mga anak at ng bawat sumusubaybay sa ministeryong ito. Sa iyo ko po ipinagkakatiwala, dakilang Diyos, ang aking pagtuturo. Ikaw po nawa ang siyang magbigay sa akin ng aking pangangailangang karunungan at kapangyarihan. At hiling ko po, dakilang Diyos, na maluwalhati ka po sa ministeryong ito. Salamat po ng marami, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so
Bumasa lang po tayo ng ilang talata na naging pundasyon o magiging pundasyon po sa ating pag-aaral. In fact, hagip na hagip po yung title natin. Sa verse number 13, ang sabi po ni Moses sa mga tao, "Fear ye not, stand still and see the salvation of the Lord." Doon po sa verse number 15, sinabihan ng Panginoon si Moses, "Wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel that they go forward." So, doon po natin kinuha ang konsepto ng ating pong magiging talakayin ngayon. Huwag tayong matakot, go forward. Siguro po magandang bagay na magkaroon tayo ng ideya sa pinaka-background po ng teksto natin. Alam po natin na sa kasaysayan ng bayan ng Diyos, sila po ay naging alipin ng bansang Ehipsyo sa pangunguna po ni Pharaoh. Sabi ko nga po, sa typology, ang Egypt ay, typology po, ito po ay tipo ng sanglibutan. Tapos si Pharaoh, tipo po ng Diablo, ni Satanas. So ang sanglibutan ito ay nasa paghahari ng Diablo. Kung paanong sa storya po, ang Egypt ay pinaghaharian po ni Pharaoh. Now, dito po sa magiging pagtalakay po natin, ang gusto ko pong maalaman po ninyo, hindi ba ang Diyos tinawag po niya si Moses? Sa ano pong dahilan? Sapagkat nais ng Diyos na palayain ang kanyang bayan sa pagkaalipin po sa Egypt. At ito po ay hindi nangyari sa magaang na pamamaraan, sapagkat kinailangan pa na mag-manifest ang Diyos ng kanyang kapangyarihan para po mapalambot ang matigas na puso ni Pharaoh. Ilan po ang mga salot na ipinadala po sa kanila para po talaga bumigay ito pong si Pharaoh. And to cut this long story short, sila po ay pinalaya. Okay? At doon sa kanilang naging paglaya, of course, napakasaya po nila. Okay? So pagkat alam naman natin kung gaano kalupit, kabagsik si Pharaoh at kung gaano kahirap ang kanilang karanasan sa pangalipin ng Ehipsyo sa kanila. And then all of a sudden, the Lord used Moses to free them. Sabi ko nga, bagamat hindi naging madali ang paraan, pero ang Diyos, napapangyari po ang kanyang kalooban na nakalaya po ang kanyang bayan. And it is good to understand na ang kalooban ng Diyos, hindi lang po yung makalabas sila sa Egypt, kundi sila po yung makapasok sa Promised Land. Yan po ang kalubusan ng magandang plano ng Diyos sa buhay ng kanyang bayan. Ang sila po yung makalaya mula sa pagkaalipin sa Ehipsyo at sila po ay makapasok doon po sa Promised Land na kung saan talagang lupang pinagpala, mga kapatid. Pero siguro po, maganda rin na maintindihan po natin in application na sa usapang pangkalahatan, ang gusto po ng Panginoon sa kanyang naging pagparito, iligtas ang bawat makasalanan. Kasi sa totoo lang po, mahal na mahal ng Panginoon ang tao. At ang sabi nga po ng Bible, sa kalagayang ang tao po'y makasalanan, inibig po tayo ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos, mahal po niya ang mga tao. Hindi po yung kasalanan, kundi yung makasalanan. Kaya nga sabi po ng Bible, di po ba? But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Grabe po ang pag-ibig ng Diyos. Sa kabila ng tayo po'y makasalanan, minahal po tayo ng Panginoon. Kaya nga, yun po ang kanyang ipinarito eh. Hindi naman po talaga para tumawag ng matuwid, kundi siya po'y naparito upang tumawag ng makasalanan upang sila po ay mapatawad. Diba? Gumamit pa nga po ng masasabi po nating logic ang ating Panginoon para lang po i-rebuke yung mga Pharisee na hindi ako kaya pumunta rito para sa mga matuwid, kundi para sa mga makasalanan sa ikapagsisisi. So, it is very important for us to really appreciate na ang gusto ng Diyos, tayo po'y makalaya sa sanglibutan ito, sa pagkaalipin kay Satanas, at ang gusto ng Panginoon, ma-enjoy natin yung maturity, yung place of bounty, beauty, and blessing, at yan nga po, sa kasaysayang Israelites, yung Promised Land. Okay? Nung sila po'y nakalaya na, of course, masaya po sila. Pero dito po sa chapter 14, maganda pong magka-idea po tayo na parang dumating doon sa punto, siguro po verse number 5 na lang ang babasahin natin. Okay? Ang sabi po ng verse number 5 ng chapter 14,
And it was told the king of Egypt that the people fled. And the heart of Pharaoh and of his servants was turned against the people, and they said, "Why have we done this, that we have let Israel go from serving us?" Kumbaga, nung sila po ay nakapag-isip-isip, bakit natin pinayagan na talagang makalaya sila? Bakit natin hinayaan na sila ay makalaya? Samantalang napakasarap na pinaglilingkuran tayo. Kaya alam niyo po ang ginawa po? Nag-utos po siya sa verse number 6. And he made ready his chariot and took his people with him. And he took 600 chosen chariots and all the chariots of Egypt and captains over every one of them. And the Lord hardened the heart of Pharaoh, king of Egypt, and he pursued after the children of Israel. And the children of Israel went out with an high hand. But the Egyptians pursued after them, all the horses and chariots of Pharaoh and his horsemen and his army, and overtook them encamping by the sea beside Pihahiroth before Baal-zephon. But when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their eyes, and behold, the Egyptians marched after them, and they were sore afraid. And the children of Israel cried out unto the Lord. And they said unto Moses, "Because there were no graves in Egypt, hast thou taken us away to die in the wilderness? Wherefore hast thou dealt thus with us to carry us forth out of Egypt? Is not this the word that we did tell thee in Egypt, saying, Let us alone, that we may serve the Egyptians? For it had been better for us to serve the Egyptians than that we should die in the wilderness." So, dito po, gusto ko lang pansinin nyo po, na kapag ka ang isang tao po, kahit sabihin nyo na pong Kristiyano, ay talagang, sabi nga dinapuan na po ng takot. At pinakibabawan na po ng takot. Alam nyo po, kung ano-ano na po ang mga tumatakbo sa isip natin, kung ano-ano na po lumalabas sa bibig natin, pero malinaw lang po na ang lahat ng ito'y dala ng matinding takot na kanilang naramdaman doon po sa paghabol po nila Pharaoh po sa kanila o nung chariots of Pharaoh. At nandito na nga na yung text natin, ang sabi po, verse number 13, "And Moses said unto the people, Huwag kayong matakot. Fear ye not, stand still, and see the salvation of the Lord, which he will shew to you today. For the Egyptians whom ye have seen today, ye shall see them again no more forever." This is a statement of faith. Amen? Ito po ay maliwanag na kapahayagan ng pananampalataya po ni Moses, because I believe malinaw kay Moses na kasama po nila ang Diyos. At ito po ay pinatunayan nung sinabi po niya sa verse number 14, "The Lord shall fight for you, you shall hold your peace." Siguro po magandang paalala lang din talaga na kung totoo ka, na naniniwala ka na may Diyos na nakikipaglaban sa iyo, sana patunayan mo yan sa pamagitan ng kapanatagan sa puso mo. Kasi irreconcilable. At hindi po kasi convincing na sasabihin mo, "I believe God is fighting for me. God is the one fighting for me." And then heto ka, takot ka pa rin, hindi ka pa rin mapanatag, balisa ka pa din. Kung totoo ang paniniwala mo na may Diyos na nakikipaglaban sa iyo, sa akin pong nakikita, dapat ang pinaka-manifestation nito ay ang kapanatagan mo. At dito po sa kalagayang takot na takot po sila, kausap po sila ni Moses, at narito po si Moses, wala naman po siyang magawa kundi itaas sa Diyos, itaas ang kanyang tinig sa Diyos, at ang sabi ng Panginoon sa kanya, sa verse number 15, "And the Lord said unto Moses, Wherefore criest thou unto me?" Sabihin mo sa kanila, "Go forward." At ito po ay mabigat na instruction, mga kapatid. It is not easy na yung pong sinasabi ng Panginoon, sasabihin niya, sa kabila po nung natrap po sila ng sea, mga kapatid. Kaya dito po, gusto kong tingnan po natin ang mga mahalagang katotohanan. If you can still remember na ito pong passage na ito, na i-preach ko po siya, na ang sinentrohan ko po ay ang masasabi nating kalooban ng Diyos for His people to cross. Diba? To cross the sea, to cross para po makarating sa promised land,
to conquer the promised land and to claim the promised land. So, ang kalooban ng Panginoon, tawirin po nila ang patungo sa lupang pangako, tapos kanila pong i-conquer yung pong land na para sa kanila, at ito po ay kanilang i-claim. Sinasabi ko po sa inyo that in clear picture, ang gusto ko pong mensahe na maintindihan ng bawat Kristiyano, hindi lang kalooban ng Diyos na ikaw ay ligtas, hindi kalooban ng Diyos na ikaw lang ay magkaroon ng tinatawag nating buhay na walang hanggan. Ang kalooban ng Panginoon, mag-enjoy ka sa iyong Christian life. For you to reach that level na talagang makiklaim mo yung promised land. Amen? The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. Ang sabi po ng Panginoong Jesus, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. So, yun po ang kalooban ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Pero, sa katotohanan po, mga kapatid, gusto ko po na makita nyo ang tatlong mahalagang bagay sa tagpong ito. Okay? Gusto ko pong mapansin nyo po the opposition, okay, the obstacles, and the overcoming. Di ba? So, pansinin po natin ito, mga kapatid. Yung pong opposition. Ang opposition po ay sa katauhan ni Pero, na kung saan nagdala ng kanyang mga horsemen, ng mga chariots. Kumbaga, using our imagination, it is like the devil na meron pong demons na ginagamit niya para tayo po ay talagang pahirapan. So, gusto kong bawat isa sa atin ngayong gabi, wag nang magtaka na sa buhay natin bilang Kristiyano, may pakikibaka talaga dahil may kalaban po tayo. In fact, ang sabi po ng 1 Peter 5:8, meron talagang kalaban. Be sober, be vigilant because your adversary, the devil. Okay? At makikita nyo po na talagang by sight, pagka tayo po kasi talagang nabubuhay sa paningin, ang daming hindi magandang epekto sa atin ito eh. Siyempre, pag ang pinairal mo po yung physical na paningin po natin, o di siyempre nakita nila, andyan si Pero, yung kanyang mga chariots, yung mga horsemen, yung mga armies. So just try to imagine, kumpara sa kalagayan nila, edi siyempre maapektuhan sila. Okay? At siyempre po, ang ating pong aasahan, pagka nakita mo na underdog tayo, pag nakita po natin na malakas ang kalaban, pag nakita po natin na talagang hindi biro ang kalaban na haharapin natin, ang tendency nito, matakot po tayo. Naalala niyo po yung tagpo nung panahong si David po, inutusan ng tatay niya para magdala ng pagkain sa mga kapatid niya na nasa digmaan. Ano po inabutang senaryo po doon? Hindi ba samantalang si Goliath po ay namamayagpag, nagsasalita at naghahamon, nasaan po yung mga sundalo? Nasaan po maging si King Saul nung time na yon? Hindi ba nagtatago? Bakit? Kasi po, hindi maikakaila, apektado sila dahil ang umiiral sa kanila yung paningin kung gaano kalaki si Goliath at sa kanilang knowledge kung sino si Goliath. Alam niyo po ba mga kapatid na yung sinabi po ni King Saul kay David nagpapakita nung kanyang knowledge kung sino si Goliath? Di ba ang sabi niya kay David, paano mo pa tatalunin yan? Paano mo matatalo yung kakalabanin mo si Goliath? Ikaw ay bata pa. Samantalang yan, bata pa lang. Di ba? Talagang mandirigma na. So, makikita niyo po na sa maraming pagkakataon, kaya tayo natatakot, ang umiiral sa atin, hindi faith. Ang umiiral sa atin, sight. May mga pagkakataon po, ang tingin natin, sa kalaban po natin, talagang nandyan na talagang matatalo tayo. Yung bang, ang pinagagana natin, yung typical na isipan natin, ang pinagagana natin, yung literal na paningin po natin, paano mo tatalunin yung mga sundalo na talagang masasabi po natin na sila po ay armado, sila po ay mga bihasa, sila po ay masasabi nating malalakas.
Hindi ba ganyan din po? Kasi nga si Satan, ang isang talagang ginagawa po niya is intimidation, intimidating. Yung talagang tatakutin ka niya. Alam niyo po mga kapatid, mga minamahal, nakaka-relate po ako doon sa mga pagkakataon na talagang being human, pag tiningnan mo talaga ang tindi ng laban sa buhay, mahihinaan ka talaga ng loob. Madadaig ka talaga ng takot, madadaig ka ng pangamba. Halimbawa, nakita mo na ang matinding laban, yung sakit na meron ka. Habang iniisip mo, wala nang kagalingan tong sakit na to. Habang iniisip mo, talagang pahihirapan ako ng sakit na ito. Ang tendency po niyan, i-dictate yan sa mind natin at makaka-apekto sa atin sa kabuuan po natin yan. Pagka po pinag-usapan yung mga sitwasyon po natin sa buhay, di ba? May mga pagkakataon po na doon tayo bumibigay. Kaya nga sabi ko po, kamusta po ba tayo? Diba? Malinaw naman po talaga na sa Biblia, deklarado na ang kalaban natin, Diablo. And to tell you honestly, the devil is stronger than us. Hindi natin siya kaya eh. Kasi sabi nga po ng Ephesians chapter 4, diba? Chapter 6. Ephesians chapter 6 and verse number 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against the wickedness in high places. Di po ba? So, ipinapoint out po ni Apostle Paul na hindi magaan ang kalaban. Hindi basta-basta ang kalaban. So, yun po mga kapatid, ang isang katotohanan na hindi natin mapapasubalian, talagang kung tayo lang, hindi natin tatalunin ang kalaban. So, in this story, sa text po natin, what I would like you to see is the opposition, the enemy, the adversary. Sino po yan? Si Pharaoh. You need to identify the real Pharaoh in your life. Yung sino ba talaga ang kalaban? Kasi sabi ko nga, hindi ba si Eliab, kung tutuusin ang dapat harapin, si Goliath. Ang inaaway niya, yung kapatid niya eh. Minsan, nangyayari po sa atin yan eh. Na tayo-tayo ang nagbabanggaan eh. Tayo-tayo naglalaban. Hindi po tayo. Ang dapat ma-identify nyo na may kalaban talaga tayo. Doon natin ilabas yung ating pong galing. Yung lakas na ibinibigay ng Panginoon. Hindi yung tayo-tayo nagsisiraan, tayo-tayo nag-aaway. Hindi po ba? Yun po yung bagay na dapat iwasan po natin. So, sa story po, nakita natin, nandyan yung kalaban, the opposition, the opponent, the adversary, the enemy. At ito po si Pharaoh at yung kanyang chariots. Ang problema niyan, sa reality of life, maging sa storya nila, hindi lang naman po makikita yung opposition o yung enemy o yung adversary. Ipinakikita rin po sa story na ito yung pong obstacles. Okay? Ano po ang mga obstacles sa buhay natin? Problem. Okay? In this story, sa context, ano po ang problem? They have been trapped nung sea. At aminin po natin na sa buhay natin, may mga humahadlang din. May mga obstacles din. Kaya nga, nililiwanag natin. Pagka kayo magpe-pray, tiyakin yung ang prayer nyo po, hindi po yung alisin ng hadlang. Dahil, syempre, kung ang hadlang, mahal mo sa buhay, isipin nyo kung aalisin po yan. Di po ba? So, we can see na dito po, mga kapatid, habang sila po ay masasabi natin na naglalakbay, sila po ay hinabol po ng chariots of Pharaoh. At nung hinabol po sila ng chariots of Pharaoh, meron ng kalaban, meron pang hadlang. Okay? In fact, ito po ang simple logic eh. Sa usapang Biblia po talaga, itinuro naman na dahil may kalaban, may mga hadlang. So kaya either of the two. Sa buhay po natin, aminin po natin na may mga pagkakataon na kaya tayo tumitigil kasi po may hadlang.
At ang ating naiisip na solusyon, tumigil. Pero subukan nyo pong i-analyze. Kung sila po ay titigil, ano po ang tiyakang mangyayari sa kanila? Okay? So kaya importante lagi na tayo po ay magkaroon ng awareness doon sa God-given direction. So ang sabi po ni Moses, huwag tayong matakot, stand still. Tingnan natin yung pagliligtas ng Panginoon. Kasi yung mga Egyptian na yan na nakikita natin ngayon, you will see them again no more forever. Dahil pinaglalaban tayo ng Diyos. Pumanatag tayo. Yan ang pang-comfort ni Moses eh. Kaya ang sabi ng Panginoon, ngayon Moses, wherefore cries thou unto me? Sige lang, sabihan mo yung mga tao, go forward. Okay? So, yun po yung God-given direction. Sabi ko nga po, pag ang Diyos nagbigay ng direksyon, tiyak, tama yun. Klaro po yun. At tiyak na tiyak po yun. Tiyak, tama, at talaga namang klarong-klaro. Alam natin pag sinabing go forward. Okay? At pag susunod ka sa Diyos, hindi po pwedeng by sight. Kasi pagka by sight, sigurado ko po yan, magre-react tayo. Di ba? Paano ka magpo-forward? Ikitang-kita mo, may harang, may dagat. Di ba? Paano ka magpo-forward kapag ka nakita mo na may mga nagbablock doon sa way mo? Mga kapatid, mga minamahal, anuman ang nasa harapan mo, ang importante, hindi yung tumutok ka sa nasa harapan mo, ang importante, pakinggan mo ang sinabi ng Diyos sa iyo. Kung sinabi po niyang pumanatag tayo, kung sinabi po niyang ilagak natin sa Kanya yung kabalisahan natin, kung sinabi ng Panginoon na magpatuloy lang tayo, kung sinabi ng Panginoon na magpakalakas tayo, kung sinabi ng Panginoon magkaliliko sa kaliwa o sa kanan man, okay? Sunod lang po tayo mga kapatid. Ang kadalasan po, ang hindi natin mapagtagumpayan yung mga dagat sa harapan natin. Ang ibig ko pong sabihin, yung mga problema na nasa harapan natin. Sabi ko nga po, mga kapatid, and I believe, hindi naman miminsan na maririnig nyo po ito sa akin eh. Yung bang idea na talagang pagka pinag-aaralan ko po, ang Diyos kasi sa kanyang dealing sa kanyang mga anak, gusto niya na mag-manifest siya ng power. But sometimes, yung miracles of God, yung great and mighty things of God, yung pong masasabi nating wondrous works of God, kaya hindi po natin ma-experience, kaya hindi natin makita, kasi nahahadlangan tayo ng problema na kung saan po nagiging dahilan upang tayo po'y matakot at mawalan ng tiwala sa Kanya. Sa hindi natin pagtitiwala sa Diyos, marami po tayong hindi na-experience. Sa hindi po natin pagtitiwala sa Diyos, marami po tayong hindi po masasabi nating na-enjoy. Mga kapatid, mga minamahal, ang challenge ko po sa bawat isa, sapagkat ito ang klarong mensaheng makikita natin, na doon po sa problema na kinaharap nila, na doon po sa humarang sa kanila, ipinakita ng Diyos na anuman ang harang na ilagay ng kaaway, anuman ang humadlang sa iyo, hindi po dahilan yan para hindi mo sundin yung direksyon ng Panginoon sa iyo. Mga kapatid, masakit mang isipin na matapos silang ilabas mula po doon sa katayuang busabos, alipin, matapos pong ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at yung kanyang paggamit kay Moses para sila mailabas. Pero ano pa rin po ang mga takbo ng isipan po nila. Diba? Sabi sa iyo, Moses dapat pinabayaan mo na lang kami doon. Bakit mo dinala pa kami dito? Gusto mo dito kami mamatay dahil walang libingan doon sa Egypt? Mga kung ano-ano pong mga akusasyon. Mga kapatid, habang tayo po nagre-reklamo, lalo pong nawawalan tayo ng pagkakataon na maranasan at masaksihan ang makapangyarihang magiging gawa ng Diyos sa ating buhay. Alam niyo po ba na kadalasan po, kapag wala tayong mahirap na sitwasyon, hindi natin nakikita ang kagalingan ng Diyos. Hindi po ba sa realidad ng buhay, pagka ang pakiramdam natin, kayang-kaya lang natin ang lahat. Diba? Ang namimiss natin,
ay ang tawagan ng Diyos at makita o maipakita ng Diyos yung kanyang makapangyarihang gawa. So, ang ibig ko pong sabihin, mga kapatid, oo, merong opposition. Oo, merong obstacles. Opo, mga minamahal. Meron pong mga ganyang karanasan along the way. But listen, yan po ay pinapahintulutan ng Panginoon upang ikaw ay matutong sa Kanya kumapit. Matutong sa Kanya magtiwala. Matuto ka na panghawakan mo ang Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, sa kanila pong naging paglalakbay, ang hadlang na yan ay pagkakataon para kanilang maranasan ang makapangyarihang gawa ng ating Panginoon. Ilang beses na po tayo na pinagpakitaan ng Diyos ng kanyang kapangyarihan. How many times in your life that you have proven God already? That you have experienced the miraculous works of God. Pero bakit again and again, nagdududa pa rin tayo? Bakit nahihinaan pa rin tayo ng loob at nadadaig pa rin tayo ng takot? Mga minamahal, for God has not given us the spirit of fear, but of power, of love, and of a sound mind. Alam niyo po, yung takot, may sila po yan eh. So kaya, for me, ang pagkakaroon ng takot o ang pangingibabaw ng takot sa buhay natin ay malinaw na kapahayagan ng kahinaan ng pananampalataya natin. Pagka po ang takot dominante, ibig sabihin po, ang hina ng pananampalataya. Pero kapag ka ang pananampalataya po malakas, nadadaig po ang takot. Kasi sa usapang courage is not actually yung wala kang takot eh. 'Di ba? Courage is not the absence of fear. Courage is actually conquering and overcoming fear. Nandyan yung takot, pero napagtatagumpayan siya. At yun po ang gusto kong mabigyang pansin po natin, the overcoming, mga kapatid. 'Di ba? Yung pong masasabi nating kung papaano po sila ay nakatawid sa kabila ng may kalaban, sa kabila ng may hadlang. And please listen very carefully because this is the message that the Lord would like you to hear. For you to realize, yes, may opposition. Yes, may mga obstacles. But kung susunod ka sa Panginoon, makakatawid ka. Kung susunod ka sa Panginoon, malalagpasan mo yan. Ma-overcome mo ang lahat. Ang kalaban mo, ang hadlang sa buhay mo, mapagtatagumpayan mo yan. At dito po, makikita natin yung power. Diba? The opposition, yan po si Pharaoh at yung kanyang chariots. The obstacles, yan po yung problem na sila po ay nahadlangan. Mga hadlang sa buhay. And then the overcoming, ito po yung power, particularly the power of God. Yung kapangyarihan po ng Diyos na nahayag. Diba? Maaalala nyo po na ang Panginoon, nung makipag-usap kay Moses, diba? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, what is that in thine hand? A rod. And in this story, makikita nyo po, sabi ko nga, yun po yung isang masasabi ko pong magandang kapahayagan ng operasyon ng Panginoon kung paano siya nagbibigay ng tagumpay. Hindi siya gumagamit po ng matitinding bagay para po magtagumpay ang anak niya, ang bayan niya, ang tao niya. Makikita nyo na sa mga ilang pangyayari po sa Biblia, slingshot. 'Di ba? Slingshot, gamitin mo sa isang matinding mananandata, sa isang bihasang mandirigma, mga kapatid. Yung talunin po ang hero of God. Yung talunin po ang higanting si Goliath sa pamagitan ng slingshot. Okay? So naalala nyo po yung pagbagsak po ng Wall of Jericho. Naalala nyo po yung time ni Gideon, di po ba? Ang mga ginamit po, pitcher, mga kapatid, trumpet. So imagine nyo po kung paano ang Diyos, di ba? Bibigyan kanya ng tagumpay, hindi sa mga masasabi po nating matitinding armas. Kasi ang nangyayari po kadalasan, pagka po tayo ay nakakapag-accomplish
Dahil sa katindihan ng meron po tayo, yun po ang ating nai-highlight. Samantalang kung halimbawa po, nakikita natin ang kaliitan natin, ang kahinaan natin, ang kawalan natin, mga kapatid, mga pagkakataon yan para manifest yung power ng Panginoon. Kaya nga, kahit kay Apostle Paul, di po ba, may thorn in the flesh siya. Very weak po siya. Pero ang sabi niya, sa kahinaan ko, doon ako malakas. Bakit? It is the power of God in his life. It is the grace of God in the life of the Apostle Paul. So, makikita nyo po na nung hatiin ng Diyos ang dagat, hindi siya gumamit ng kung ano-anong bagay. Sinabi lang niya kay Moses, di ba? Mga kapatid, isang bagay na gusto kong sabihin sa inyo, na kung gusto nyo pong maging overcomer, trust the power of God. Di ba? Learn to trust the power of God. Hindi po yung what we can do, but what God can do. Hindi yung lakas natin, kundi lakas ng Diyos. Hindi yung magagawa natin, kundi yung magagawa ng Diyos. Yung kapangyarihan ng Panginoon. At yung mga hadlang sa buhay ay magandang pagkakataon para makita mo kung papaanong mahimalang kikilos ang Diyos sa mga mahihirap na sitwasyon. So, difficult situations in life are actually opportunities to manifest the power of God and what the power of God can do in your life. Kaya nga, halimbawa, ikaw ngayon, may mga mabibigat kang problema, bakit hindi mo kunin yung konseptong ito? Panginoon, mabigat po itong problema ko. Kung ako po, hindi ko kaya to. Di ba? Pero alam ko, ikaw ang nakikipaglaban sa akin, kaya pwede kong pumanatag. Alam ko, hindi mo ko iiwan, hindi mo ko pababayaan. Alam ko, makapangyarihang Diyos ka. Alam ko, nagagamitin mo itong sitwasyon na ito para magpakahayag ka sa akin. Ang gagawin lang po natin, tiwala. Kaya tingnan nyo po, nung sila po'y sumunod, di ba? Doon po sa direksyon ng Panginoon, ano po ang naranasan nila? Di ba? Ano po ang na-experience nila? Ano po ang nakita nila, mga kapatid? Nakita nila ang mahimalang gawa ng Panginoon. So, sa buhay po natin, hindi ba very challenging ito? Na maaaring ngayon, yun ang pakiramdam mo, wala akong pupuntahan. Di ba? Kapag pumunta ako sa kaliwa, aabutan nila ako. Pag pumunta ako sa kanan, aabutan nila ako. Pag lumusong naman ako, malulunod ako. Diba? Ano ba gagawin ko, Panginoon? Feeling helpless, feeling hopeless, mga kapatid. Mga kapatid, importante lang na makinig ka, manampalataya ka, at sumunod ka sa direksyon ng Panginoon. If you really believe that God is with you, fear not. If you really believe that God is with you, just go on, go forward. Kung sinasabi ng Panginoon sa lahat ng nararanasan mo, tuloy lang. Makinig ka sa kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Kaya ngayong gabing ito, mga kapatid, I hope and I pray na muling kinatagpo ng Diyos ang ating espiritual na pangangailangan, na kung saan ang aking paniniwala, ito pong naibahagi ko po sa DARCF, talagang niloob ng Diyos na dito po sa feasting maipangaral, sapagkat posible po na itong napapanahong kailangan ng marami po sa atin. Dahil posible po na medyo takot na tayo sa ugong ng kalaban. Maaring takot na po tayo sa pananakot ng kalaban. Marahil po, hindi na natin alam ang gagawin natin dahil sa nakaharang sa ating pong daanan. Maarahil po, nandun ka na sa sitwasyon na parang, ano ba ang gagawin ko? Wala na akong makita na solusyon pa sa problema ko. Well, yung mga ganong sitwasyon, ang gustong-gusto ng Diyos. Yung makita mong wala kang magagawa. Yung makita mo na mahina ka, na makita mong wala kang pangsariling solusyon, sapagkat yun na ang pwedeng pagkakataon. Magtiwala ka lang na magpapakahayag sa iyo ang Panginoon. So kaya, mga kapatid, mga minamahal, it is the power of God na totoong kailangan po natin sa buhay na ito. Hindi problema ang oposisyon, hindi problema ang obstacles. Ang ibig ko pong sabihin, hindi po mananalo sa iyo yan. Ikaw ay magiging overcomer if you will learn to trust the power of God in your life. Okay?
So, yun po ang pinakamagandang magagawa natin. Huwag mong sasabihin dahil may problema ka, hindi ka na magpapatuloy. Magbabackslide na lang ako, lalayo na lang ako. Kahit anong sitwasyon mo sa buhay, ang isang bagay na tiyak, ang gusto ng Diyos for you, not to live in fear, but just go forward. Sulong lang. Sulong lang. So, umaasa po ako na pinalakas ng Panginoon ang loob po natin. Umaasa po ako na sa mensaheng ito, sinaway ng Diyos ang takot na nangingibabaw sa buhay po natin. Nawa sa mensaheng ito, na-realize natin na oo, may kalaban, oo, may hadlang, pero may kapangyarihan na po pwedeng magbigay sa atin ng tagumpay. So, ito po ang pagpapala na dulot ng mensahe ng Panginoon. Para ma-realize ng bawat isa sa atin, it is the power of God na makatutulong po sa atin to overcome the obstacles and to overcome the opposition, the enemy, the adversary. Greater is He that is in us than he that it is in the world. Hindi po pwedeng manalo ang kalaban. Kaya nga, yun po yung talagang 3 talata po ito na para sa akin, wala ka talagang babaliwalain eh. Fear ye not, stand still and see the salvation of the Lord. The Lord shall fight for you, you shall hold your peace. Okay? Ang sabi ng Panginoon, sabi mo sa kanila, go forward. Mga minamahal, huwag kang magpapatakot sa kalaban. Huwag kang magpapapigil sa hadlang. Manghawakan at magtiwala ka sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Be an overcomer because I believe ang tagumpay ay nasa panig ng Panginoon. Nawa, napagpala po tayo ngayong gabi, manalangin po tayo. Dakilang Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa muling pakikipagtagpo sa amin ng iyong banal na salita. Pakikipagtagpo mo sa amin sa pamagitan ng iyong mensahe. What a realization. Lord, thank you for enlightening our minds. Thank you for encouraging us tonight. Thank you, Lord, because we now understand na ang talagang susi ay ang panghawakan, ang iyong magagawa, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kalakasan, ang lubos na pagtiwalaan ka, Panginoon, sa aming buhay. Katotohanan po ang opposition. Katotohanan po ang obstacles. Katotohanan din po ang tagumpay dahil sa iyo, dakilang Diyos. Kaya matuto po kami na panghawakan ka lagit-lagi sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Ikaw po ang siyang patuloy na umabot sa bawat isa. Salamat po ng marami sa iyong patuloy na paggamit sa ministeryong ito. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so praise the Lord. Thank you so much. Ang saya-saya ko po na muli nagkaroon ako ng pagkakataon na makapagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos na sa paniniwala ko po, walang mensahe na ibibigay ang Panginoon na hindi natin kailangan. Kaya tuwing makikinig tayo ng mensahe, itatak natin sa isip natin that the reason why the Lord allowed this message to be preached because God knows ito ang ating kailangan. Muli po, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na ang tibok ng puso is to preach nothing but the Word and to please no one but the Lord. To God be the glory. God bless us all.